Okay, so mga paps, andito nga po tayo ngayon sa SLEX, no, TR2. At i-observe nga po natin itong widening na ginawa dito, which is for my point of view is nakakalito siya mga papi, no. So anyway, andito nga po tayo sa overtaking lane ngayon, ano. At normally mga paps, ito yung overtaking lane na bawal po tayo magbabad dito. Pero kita nyo naman po tayo nag-overtake naman din mga paps. Well, yun nga, no? From overtaking lane tayo, bigla tayong naging napunta sa regular lane dahil nasa kaliwa na nga po natin yung overtaking lane ngayon, no? So yun po yung mga parts dito mga paps na nakakalito, nagkakaroon po ng confusion, especially me, no? Or kung kayo rin ba mga paps, i-comment nyo nga lang po. And then later on, mapapansin nyo nga mga paps na sa bandang unahan is mababalik naman po kayo sa overtaking lane again, no? So ito, pansinin nyo mga paps, correction lang po nasa regular lane tayo ngayon, nasa kaliwa ang overtaking lane, pero wag kayo, magugulat kayo mamaya ay magbabaliktad po yan mga paps. Yun po yung maging disadvantage nitong widening na ginawa dito sa TR4, especially pagka gabi at maulan ay nagkakaroon po tayo ng kalituhan mga papi. Mas maigi pa sana na hindi na lang ito winaiden ng into ilang lanes pa to, 5-6 lanes, no? Akala ko nung una magandang resulta, pero nung pabalik-balik kami sa Quezon na-realize ko na nakakalito na rin siya mga paps, especially kung halimbawa kayo yung driver talaga na very specific sa mga lanes, no? Tulad ko mga paps, ako masunurin naman talaga ako. Fast lane is for overtaking only, bawal pagbabad dyan. Second lane is yung regular lane, no? At least man lang 60 to 80 takbong dito, okay na. Third lane is for buses, trucks. Yun naman po talaga yung designs ng expressway dito sa atin, ano? Either 3 lanes or minsan nga halos sa kahabaan ng Calax, mapapansin nga po natin ay 2 lanes nga lang po yun, which is mas maganda mga paps. Mas maigi siguro nagkakaroon na lang ng pag-widen, yung approaching na nga po sa mga interchanges or yung mga toll booths ang ibig sabihin mga paps, para hindi maipon yung sasakyan sa either 2 or 3 lanes lang, di ba? And yun naman po talaga ang mga designs ng expressways. Pero dito kasi masyado nang naging OA na yung pagpapalapad niya mga paps. Aside from that, ang isa pa mga negative dito is that yung mga puno dati dito sa SLEX, ang dami niya mga paps kaliwat kanan, no? Pero since nga kinain ng widening, ayan, di nawala na yung mga magagandang puno dyan dati. So sige, antay lang tayo mga paps. Tamo later on, yung sinasabi ko sa inyo, ito nasa regular lane tayo, mamaya nito bigla tayo mapupunta sa fast lane without changing lanes yun mga paps, Kung nagigets ba yung sinasabi ko or nalilito rin kayo. Magandang intentions for the volume ng sasakyan na nadaan sa SLEX, pero kaya naman po ito na 3 lanes lang, no? Hindi naman talaga kailangan pang umabot pa sa 5-6 na linya. Masyado na pong OA. Ako, baka magalit sa atin si Tito Ramon nito. Lagot ako kay Tito. Ano lang naman to sa atin mga paps, yung syempre may karapatan din naman tayo bigay ng ating opinion. Karapatan naman po natin yan, ano. But still thankful pa rin tayo kay Tito Ramon sa mga iba't ibang proyekto niya syempre. Hindi ko rin naman po siya sabi na perfect si Tito Manny ng MPDC. Dahil syempre mga flaws naman tayo lahat mga papsi.
hindi naman po ano yan, wala naman pong perfecto. Itong area na to, itong site na ito, medyo mahaba na, medyo okay naman yung lanes niya. Pero before this, yung sa gandang bandang unahan pa doon nakakalito siya mga paps. Alam ko yung Star no, niyalapara na rin siya, tinanggal na yung island niya, no. So ganito yung parang scenario niya mga paps, pero ito kasi given may ginagawa at may code naman po. Pero yun yung sinasabi ko, bigla tayo nagbabalik sa fast lane without changing our lanes, no. Marami pong ganyan dito sa kahabaan ng TR2 ngayon mga paps. Siyempre pag nasa fast lane ka, nahihiya ka naman magbabad doon kasi nga bawal naman talaga magbabad sa fast lane. So tendency mo is babalik ka naman, kakanan ka naman sa regular lane. Kaya yun nga, yung sa akin lang mas maigi na yung yun lang, yung 2 to 3 lanes lang ng expressway. Ayos na sana yun. Tayo approaching na ng Santo Tomas, no? Papasok tayo ng TR3. Makikita rin natin yung TR4 mga paps. Tingin nyo kaya na kaya magbukas ng TR4 by this year? Yun ang sabi, no? This year. Nabuo yung TR4 ang ganda na ng biyahe namin yan namin, no? Karamihan sa atin pag galing kang Cavite, syempre yan si Calax, ito si SLEX, and then ito si TR4, no? Pauwi ng Southern Tagalog. Malaking bagay din mga papi. Ito, so far naman okay naman yung fast lane, itong lane natin, no, from the time na nagsimula tayo mag vlog, except that meron nga po sa bandang likuran natin na nagbibigay ng kalituhan or nakakalito. Tsaka isa pa pala, no, yung exit mo halimbawa dito sa normally exit dito syempre southbound nasa kanan, di ba? So isipin mo yung 5 lanes na yung mga paps, andito ka sa lane na ito, yung ilang linya yung tatahakin o makatawid ka sa exit mo, that's 3 lanes in total, which is nakakatakot din mga paps. Syempre mabibilis ang takbo ng mga sasakyan sa expressway, kaya very very advisable na malayo pa talaga is pumesto na kayo pakanan, dahil nga marami kayong kakaining linya, 3 mga paps, bago makapunta sa exit. Ito nasa ito
balik ulit tayo dito sa regular lane mga paps ha. Kami na po nasa overtaking lane na tayo napunta kanina. But anyway, ito talaga nang hinahinga ko dito yung pagtibag nitong landscape dito sa kanan, no. Though okay lang, nabawi-bawi na rin kasi tububo na naman ulit pabalik yung mga damo, no. Diyan sa parang retaining wall niya. Ay, ginagawa na pala gumagawa na ng tulay dito. Ay, so palapat na palapat ang SLEX, no, mga papi. Pero sa akin lang naman mga paps ha, hindi naman po dapat na, or hindi naman talaga kailangan na ganito kalapat yung SLEX, no. 5 lanes is marami na po masyado yan mga paps. 3 lanes lang sana, ayos na. Pero ito, tignan mo, lawak dito. Yung lawak ba na ito mga paps, nakakaranas pa ba yung traffic para sa mga madalas na daan dito? Kita nyo naman ang lawak ko. Siguro more on markings, no? Yun ang gawin sana ni Tito Ramon. Tagan ng solid markers para hindi nakakalito. Yun yung mga tingin ko, mga feedback ko dito. At yung mga dapat na bigyan ng action is yung lane markings. Siyempre bilang tayo bilang motorista ay dapat maging ano rin tayo na maging masunurin sa mga batas trapiko, especially yung mga rules dito sa loob ng expressway. So, konting ingat lang po talaga dito mga paps, lalo na sa gabi, no? Tapos maulan, mahirap siya i-navigate. So, ito, matulad dyan, halimbawa, may ginagawa dito sa right side natin, may mga cones, no? So, dapat very aware kayo mga paps. Pero ganun pa man, tulad yun na sabi ko, syempre tayo nagpapasalamat pa rin sa mga gitong proyekto, which is totoo naman na napapabilis yung biyahe natin from point A to point B, especially sa mga probinsya, no? Grabe, dami na palang ginagawa dito. Pero the best pa rin talaga to before yung 2 lanes lang siya, no? Ganda pa nung itsura niya dati. Yun nga lang talaga ito sa TR3 Part A. Yung lalo na yung pa-exit na, medyo may matindi rin yung tigidig, no? Yung lubak. So ayan mga paps, TR4 sa taas natin. Oops. Sabi baka daw this year magbukas na yan from this interchange ng Santo Tomas, San Pablo, and then Chaong. Tatlong interchange muna mga paps yung kayang buksan. Ito mahaba pa po ang biyahe nitong TR4, no? Hanggang Lucena pa yan mga paps. Uy, ito po nakakapanibago rin, dapat din, no? Grabe yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes nga. Oh, ito tayo pa exit tayo ng Santo Tomas mga paps ha. So dito na tayo bumahag yung pwesto sa kanan dahil mahirap nga tulad na sabi ko kung nasan yung jeep, di ba? Halimbawa yun yung regular lane, yung kung nasan yung jeep. Tapos mabibigla ka, mag-i-exit ka na pala. So hirap habulin yan 4 na lanes pa kanan para na maka-exit. So
Kailangan malayo pa na talaga, aware ka na sa exit mo dito. Dito yung dati yung matigidig, pero ngayon well, okay na naman yung semento na siya oh. Grabe, ang lapad na. So may mga pros and cons talaga yan mga paps, no? Maganda, malapad, maraming volume, pero may mga cons din yan. Siyempre yung nature natin, and then yung kalituhan. Then tulad nga po na sabi ko is not necessarily needed naman na ganito kalapad. Yung dito sa papasok nung nag-start, no, hindi na natin nabibisita dyan, pero yun nga, yung island dyan ay tinabunan na kasi for expansion na rin siya. And then yun nga, ulitin ko, no, yung markers or markings, lane markings, or baka maaaring tapusin mo na rin kabuuan bago sila maglagay ng mga markings. Exit na tayo mga paps. Tsaka na tayo mag-update nung dito sa Star Tollway. Tagal ko na rin hindi nakikita yan. Pero ito, at least napakita ko sa inyo yung pagbabago ng SLEX TR4 na nakakagulat yung lapad. Kasi talagang sobrang lapad. May nakikita ko mga ganyang post yung somewhere in North Korea yata yung sobrang lapad ng kalsada pero walang nadaan. Okay, so yun lang mga paps, tayo pa exit na. Again, ito yung sinasabi ko ay base lamang po ito sa sarili kong opinion, no? Hindi ko naman sinasabi na professional ako or ano. Pero syempre yun nga, for safety purposes, ang mahalaga ay magkaroon nga na po ng markings, no? Magandang markings, na sa ganun hindi nga po tayo malito kung nasang lane na tayo. And then on our end naman, sana ay tayo sumunod sa patakaran, no? Fast lane o yung overtaking lane, tapos regular lanes, no? So ayun, so mag-iingat po lahat sa pag-drive mga paps, lalo na nga po na medyo nag-uulan ngayon, no? Paggabi, pag maulan, make sure to it na aware tayo sa ating mga diadaanan. So hanggang dito na lang mga paps, tayo biyahe muna, no, ng Southern Tagalog at long weekend. Ingat po kayo at maraming salamat po.